Hi guys, good day. Gabi ngayon dito sa Bacolod, no? So, pasensya na kayo sa lightings ko. Wala pa akong backlight, no? So, pasensya lang po, no? Sana po naintindihan nyo. So, sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamahalagang topic, no? Paano natin malalaman na fake ang in-applyan natin na trabaho? Alam natin guys, ang Pilipinas ay overpopulated. Marami po tayong mga kababayan, kapwang Pilipino, mga brothers and sisters na walang trabaho. So, mga tips lang po ito na experience ko rin sa nag-apply ako ng trabaho. So, before tayo guys pumunta no sa ating talakayan no sa araw na ito, magpapasalamat muna po ako sa mga subscribers natin, both international at dito po sa Pilipinas, no. Ako nakabase po ako dito sa Visayas, Bacolod City, Negros Occidental. Pure Ilonggo po ako, no. Nakapagtrabaho din ako sa Maynila, no, to give you some insights about myself. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin, paki-like lang po, brothers and sisters, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Okay. Paano ba natin malalaman na fake ang trabaho na in-applyan natin? Number 1, humihingi po ng bayad. Processing fee, yan po ang isang indication na ang in-applyan natin na trabaho ay fake. So, sabihan kanila sa abroad na magpadala ka muna ng processing fee for your contract. Or dito, may hiningi silang processing fee para ma-process daw ang application mo. Basta ganun guys na humihingi ng pera, most likely fake yan na job opening na in-applyan nyo. Kasi una-una wala nga kayong trabaho, wala kayong income, and then susunod hiningihan ka ng HR ng pera. Wala yon. Or sabihan kanila na okay, paprocess namin pero may babayaran ka muna. So, yun po ay isang indication na fake. May kakilala ako nandoon sa Dubai, sabi niya, ang mga employer guys, sila guys ang naggagasto sa processing ng visa, plane tickets, wala ka na talagang babayaran, especially direct hiring. Pero kung dadaan sa mga agency, minsan may mga salary deduction, pero bayad na sila doon sa employer, no? Doon sa Dubai or Saudi or whatever country it is, no? So, yun po, may babayaran ka, fake, automatically. Local or abroad na in-applyan mong trabaho. Pangalawa po, paano natin nalaman na fake ang in-applyan na natin na trabaho? Walang job contract, kahit local or abroad. Dapat po sa trabaho may kontrata po, doon nakalagay ang salary mo, monthly salary mo, duration ng pagiging temporary worker mo at saka mga regular ka. Ano ba ang mga duties is responsibilities mo bilang isang empleyado sa posisyon na in-applyan mo, na indicate din yun kung anong posisyon na ang in-applyan mo. So kung walang kontrata, verbal only, most likely fake din ang in-applyan mong trabaho. Okay? Number 3, paano natin fake ang in-applyan mong trabaho? Ang employer mo, walang business permit. Now, there is some exception on that. No? Kung maliit na mga company, kahit maliit, dapat may business permit sila. At saka, they are law abiding. Hindi sila nagpa-follow sila sa batas, no? So, taxes, nagbabayad sila ng taxes, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, lahat-lahat, no? So, kung wala sila mga business permit, most likely fake ang in-applyan mong trabaho. Okay? Ika-4, no? I think na pinaka-importante din na based sa karanasan ko na fake ang in-applyan mong trabaho, pinapadali kanila na mag-submit ng mga requirements kahit alam pa na kahit medyo malayo pa ang deployment, no? Yun din. Kung pinapadali kanila, depende din yon sa sitwasyon na kung legit talaga, tama din yon, no?
So most of the time, minsan kaysa pinapadali ka nila magbayad or mag-comply ng mga requirements, yun din, isa ding indication na baka fake. Pero we have to verify, no? And then, number 5, kung sa abroad, wala silang permit sa POAA, no? Philippine Overseas Employment Agency. Wala sila, hindi mo makikita ang pangalan ng kanilang agency, no? Most likely fake din yun, illegal recruiters, no? So, yun lang po guys, no? Siguro baka may nakalimutan ako, ililagay nyo lang sa comment section para matagdag natin, no? Sa susunod na episode, kung meron tayong bagong episode kung paano natin malalaman na fake ang in-applyan natin na trabaho. Isa pa pala, paano natin fake ang in-applyan natin na trabaho? Number 6, ang trabaho na in-applyan natin, sa pag-start natin ng trabaho, iba na ang pinapagawa sa atin. It is not followed within the contract. For example, ang in-applyan mo is clerk sa opisina, nagta-type ka sa computer, nag-filing, sorting, etc. Paperworks. Pagdating mo doon, ang trabaho mo is janitor or yaya. Oh my God, medyo malayo sa in-applyan mo. Karamihan kasi nangyayari yan sa abroad, no? Mga Middle East, Saudi for example, or Dubai, hindi sila nagpa-follow ng pinag-usapan na posisyon, no? So fake din yun. So marami pa guys, no? So yun lang po guys, no? Maraming salamat sa inyong time sa panonood sa video natin. Sana po may natutunan po kayo. Kung may suggest kayo or mga violent reaction, pakilagay lang po sa comment section. Mahal ko kayo guys. Thank you so much sa inyong suporta, no? Pasensya na kayo sa tablet na ginagamit ko. Okay lang yon, at least what is important is the content, no? Okay. So, please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa susunod video. Paalam guys. Ito po na naman tong kaibigan nyo si Jake. Bye-bye.